Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga pala ang ikalawang pangkat. Kain natin ngayon ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng wikang pambansa. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang wika. Ang Pilipino ay hindi lamang isang instrumento ng komunikasyon, kundi itong simbolo ng ating pagkakakilanlan. Ngunit alam ba natin kung paano nagbago at nagsimula ang ating wikang pambansa? Balikan natin ang simula. Bago pa man dumating ang mga mananakop, mayroon na tayong sariling sistema ng pagsulat at wika. Ngunit sa pagdating ng mga Kastila, nagbago ang lahat. Ginamit ang wikang Espanyol sa pamahalaan at simbahan. Ngunit nananatiling matatag ang iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. By the banks of the old river. Noong 1935 sa pangunguna ni Pangulong Manuel Quezon, isinulong sa pagkakaroon ng isang wika pambansa na nakabatay isa-isa sa mga umiiral na wika sa bansa. Noon, maraming pagbabago ang naganap sa ating wika. Noong 1959, tinawag ito ng Pilipino. At kalaunan, noong 1987, pinalitan ito ng Pilipino bilang bahagi ng pagsasabatas ng Saligang Batas ng Pilipinas. Pilipino ay isang wika na nagbibigay pahayag sa atin kung may pahayag natin ang ating damdamin at kaisipan. Naiintindihan mo, class? Yes! Uy, grabe pre, kagabi hindi ko nakatulog ka na ng anime. Same super pre, tulog is like ako later. Ano hindi ko na uusapan nyo lang? Baka pwede nyo namang may share sa klase. Wala po, tungkol lang sa anime. Hi guys, nandito nga pala ako sa Dakanang Resort at may nabalita na ba kayong mga iba't ibang mga salita na hindi nyo pa alam? Kasi ngayon madami ng mga salita hindi nyo pa alam, lalo na yung Lodi, Petmelo, Idol, madami pa guys, madami pang iba. Kaya kung di nyo alam, di ko linarampar kasi yung dami nyo talaga, ang dami na par. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, ay may isi-share nga ako sa inyo. Alam niyo ba guys, sobrang nakakatuwa dahil may mga slang na tayong like nung dati, stang o lodi. Tsaka, pet malu. Pang nag-invento ng mga ganyan. Kayo rin ba guys? Sobrang concealed pa kayo? Na kapag late ka na sa chika, don't forget like, share, and subscribe. Bye guys! Sa panahon ngayon, malaki na ang naging influensya ng makabagong teknolohiya sa ating wika. Ang wikang Pilipino ay patuloy na yumayaman sa pamamagitan ng mga bagong salita at termino. Tulad ng mga salitang nagmula, text messaging at social media. Tanungin naman natin ang ilan sa ating mga kababayan tungkol sa kanilang pananaw tungkol sa kalagayan at kasalukuyang kalagayan ng wikang pambansa. Sa iyong pananaw naman, ano ang kasalukuyang kalagayan ng ating wikang pambansa? Para sa akin, ang Pilipino ay malaga dahil dito tayo kakaintindihan bilang mga Pilipino. Pero minsan, kailangan din natin itong i-promote ang paggamit nito, lalo na sa mga kabataan. Maraming salamat. Para sa iyo naman, ano ang kasalukuyang kalagayan ng ating wikang pambansa? Para sa akin, ang kalagayan ng ating wika ay kailangan pagtibayin ng pag-aaral upang mas maging malalim ang pag-unawa sa bawat isa ng ating kultura. Maraming salamat. Sa kabila ng mga pagbabago, nanatiling buhay ang wikang pambansa. Ito ay patuloy na yumayabong at sumasabay sa agos ng makabagong panahon. At tayo bilang mga Pilipino ay may tungkuling ipagmalaki at palaganapin ang ating wika, hindi lamang sa eskwelahan, kundi na rin sa pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa mga manunood. Mag-like and share and follow na sa aming page. Huwag kalimutan ang kalagayan ng wikang pambansa. Maraming salamat po.